So yung pag-uusapan naman natin sa video na to ay ang pinagkaiba ng green tea at ng black tea. Alin nga ba sa dalawa yung mas healthier na inumin? Gaano karaming tasa ang safe na inumin sa pang-araw-araw at lahat nga ba ay pwedeng uminom nito? So alamin natin yan lahat sa video na to. So bago tayo magpatuloy ay huwag niyo namang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. So ako nga pala si Jasper, isa akong registered pharmacist at expert pagdating sa mga gamot. Ang green tea at black tea ay parehong galing yan sa isang halaman. Ang halamang gamot ay tinatawag na Camellia sinensis. Ang pinagkaiba lamang nilang dalawa ay ang paraan ng pag-prepare or pag-process dito na nagre-resulta ng magkaibang lasa, kulay at somehow benepisyo sa kalusugan. Pero actually almost same lang rin naman sila ng benefits, pero may mga konting differences lang din naman. So yung pinaka-main difference nilang dalawa, kapag black tea, ito yung oxidized form, samantalang yung green tea ay hindi. So sa paggawa ng green tea, ang mga fresh na dahon ng halamang tsaa ay ginigiling o kinakat down sa maliit na piraso at nilalagay agad ito sa tea bag pagkatapos pitasin ang halaman. Ang proseso na to ay tumitigil o nagpre-prevent sa enzymatic oxidation na nagbibigay sa green tea ng kulay green at ito ay mayaman sa antioxidant na tinatawag na catechins na nagko-contribute sa mga potential na benepisyo sa kalusugan natin. Sa black tea naman, ang dahon ng halamang tsaa ay dinadaan sa pagka-oxidize o fermentation kung saan yung mga dahon ay iniipit at hinahayaang magkaroon ng reaction sa oxygen. Kumbaga yung halaman na ginagawa para magkaroon tayo ng black tea ay ini-air dry o ine-expose sa hangin ang mga dahon nito. Ang oxidation reaction nito ang dahilan kaya nagiging kulay dark brown ang dahon ng black tea. So ano nga ba yung health benefits ng green tea at ng black tea? Ang green tea at ang black tea ay parehas yan na mayaman sa antioxidant na tinatawag na polyphenols. Pagdating sa green tea, nabanggit natin kanina na mataas siya sa content ng catechin. Pagdating naman sa black tea, yung specific type ng polyphenols na mayaman dito sa black tea ay yung theaflavins, thearubigins, although meron din naman siyang catechins. Ang kagandahan sa pag-inom o pagkain ng mga pagkaing mayaman sa antioxidant ay nagre-reduce kasi ito ng risk para magkaroon ng iba't ibang sakit yung tao, tulad ng heart diseases at ng cancer. So ibig sabihin yung green tea at black tea ay pwedeng makaprevent para magkaroon ng formation ng cancer dahil nga sa antioxidant property nito. Ang mga catechins sa green tea ay connected yan sa posibleng benepisyo tulad ng pagpapababa ng risk sa sakit sa puso. May kakayanan din ang catechins na maprotektahan ng ating utak from Alzheimer's disease, nakakababa ng blood sugar, nakakababa ng timbang at ng iba pa bilang health benefits nito. Habang ang theaflavins at thearubigins naman sa black tea ay may potential na benefits tulad ng pagpapababa ng level ng bad cholesterol, nape-prevent din nito yung panganib ng pagkakaroon ng stroke, maaari rin na mag-improve yung ating digestive health, nakakababa ng blood pressure, nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar, at nagpapalakas ng ating immune system. Aside sa mga nabanggit ko, nakakatulong din ang green tea at black tea para mas maboost ang ating brain functions dahil sa caffeine na content nito. So magandang gamitin or magandang uminom ng green tea or black tea habang nagre-review tayo. Maganda ring inumin ng green tea o black tea sa umaga o di kaya naman sa hapon, basta wag bago matulog para hindi naman maapektuhan yung quality ng ating pagtulog. Actually, halos parehas lang talaga sila ng health benefits, pero yung pinagkaiba lang ay pagdating sa green tea, mas mababa yung concentration niya ng caffeine kumpara sa black tea. So kung gusto mong makatulog agad, mainam na green tea na lang yung inumin mo kung talagang sanay kang umiinom ng tsaa bago matulog. Nabanggit natin kanina na yung green tea ay mayaman sa antioxidant na catechin o yung epigallocatechin o yung AGCG, samantalang yung black tea naman ay mayaman sa antioxidant na theaflavins at thearubigins. So yung pinaka-main benefits ng pagkonsumo ng mga pagkain o inumin na mataas sa AGCG ay una, nakakatulong ito para ma-inhibit o mapabagal ang cancer growth. Pangalawa, nakakatulong ito para maiwasan ng Alzheimer's disease. Pangatlo, mas maiiwasan na mabilis tayong mapagod. Pang-apat, nakakatulong ang green tea para sa ating liver health. Pang-lima, meron din itong antimicrobial property at pang-anim ay meron siyang calming effect kapag umiinom tayo ng green tea. Pagdating naman sa limit, kada araw sa pag-inom ng green tea at black tea, ang recommended talaga ay 2 cups per day lang. Pero pagdating sa green tea, considered as safe
safe pa rin naman kapag umiinom ka ng 3 hanggang 5 tasa kada araw. And then, according sa study, kapag more than 8 cups per day na, ay maaaring maging unsafe na to. Para naman sa black tea, yung pinaka-limit kada araw ay 4 na tasa kada araw. May mga pag-aaral na ang too much consumption ng black tea ay maaaring magdulot ng kidney stones. So, lahat ng sobra ay maaaring makasama rin talaga. Kaya dapat sakto lang ang pagkonsumo natin dito para makuha natin yung health benefits nila. May mga gamot din pala na bawal isabay sa green tea o black tea. Tulad ng atorvastatin, ito yung gamot na ginagamit para mapababa yung cholesterol level. Dahil pinapababa ng green tea ang absorption ng gamot na ito. So, ganun na rin yung rosuvastatin, mga birth control medications or pills, warfarin, mga certain antibiotics at iba pa. Check nyo na lang sa website na WebMD yung complete list kasi medyo marami rin talaga sila. So, hindi naman bawal pero hindi pwede kasing isabay like kakainom mo lang ng ganitong gamot and then iinom ka agad ng tsaa. So, dapat magkaroon ng at least 2 hours na interval kung gusto mo talagang uminom ng green tea o ng black tea. Pero syempre, as much as possible, iwasan mo na. Kapag nagtitake ka ng mga medications, syempre, bawal din uminom ng ganito ang mga pregnant women, nagpapa-breastfeed, mga bata, ang mga taong may anemia o bleeding disorder, kapag meron kang heart condition dahil sa caffeine content nito, kasi baka mag-palpitate ka lalo, di ba? Magkaroon ka ng irregular heartbeat. Kung ikaw ay may irritable bowel disease, liver disease, at iba pa. So overall, okay naman at beneficial ang pag-inom ng green tea at black tea. Pero ingat lang din talaga, lalo na kung meron tayong medical condition at may mga gamot tayong iniinom. So as much as possible nga, katulad na nabanggit ko na wag na tayong uminom ng green tea o black tea kapag may mga medications. Or at least magpakonsulta tayo sa doktor para aware yung doctor natin kung ano yung mga iniinom natin kasama ng mga gamot na nireseta niya para maiwasan yung mga possible na interaction sa pag-inom ng gamot. So, paalala lamang din na nabanggit natin kanina na nakatulong ang green tea para mapababa yung hypertension, yung blood cholesterol level, blood sugar, at iba pa. Pero hindi natin kasi pwedeng gamitin yung green tea at black tea bilang gamot sa anumang uri ng sakit. So, ayun lamang po at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Sasagutin natin yan pero disclaimer lang, may mga delays talaga sa pag-reply ng mga messages kasi nga may mga ginagawa din ako o trabaho. So muli as i-registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin natin magtanong sa doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!